2 nights tayo sa Tashkent, 2 nights tayo sa Samarkand, and then 2 nights sa Bukhara. Isa to sa pinakalumang building nila dito sa Tashkent, no? Uzbekistan na parang more on kultura. Ang mura dito sa Uzbekistan, guys. Mas mura siya kaysa sa Philippines. My name is Sean. Nice to meet you, bro. Marvin. Hi guys, welcome back to my channel. So it's currently December 1. It's the first day of December. And today, we have to say see you again next time, Almaty, Kazakhstan, because today we are traveling to a new country. We are going to Uzbekistan. Woo! The weather today in Almaty is -2 degrees Celsius ang lamig. So actually, pwede kayo mag-train, no? Merong overnight train from Almaty going to Uzbekistan. I think mga 16 to 17 hours yung train ride. When I was checking kasi for the fare, ang fare niya nasa mga 3 to 4,000 pesos. Tapos nung nag-check ako ng flights, nasa mga 6,000 pesos yung flights. So sabi ko magpo-flight na nga lang ako kasi para makapili ako ng oras. Yung train kasi, ang alis niya gabi, tapos dadating kayo sa Uzbekistan maaga. Pwede yun kung limited yung time nyo, maaga kayo dadating sa Uzbek para full day kayo doon. Kasi iniisip ko, sabi ko, pagkadating ko wala pa akong hotel, flight na lang ako kasi ang flight ko is magandang time. Pagkadating natin, parang check-in na sa Uzbekistan. Konti na lang naman yung difference ng pamasahe. At para mas makatulog din tayo before tayo umalis. So ayun, mag-plane tayo. I-in-drive lang ako going to the airport. Kinancel niya ba? Yung una ko kasing na-book, kinancel niya. Ayan, hindi siya naman kinancel. So he will arrive in 4 minutes. Ang pamasahe is 2,550 tenge. So siguro mga ano yun, 300 pesos. Almost 300 pesos going to the airport. Let's go! One last look of Almaty. Buyers, Almaty. Actually, babalik pa ako dito sa Almaty kasi ang flight ko pa uwi ng Pilipinas, Almaty rin. So, kailangan ko bang bumalik dito actually para sa ating flight. Ang lamig. Ang lamig ng -2 ah. Hindi pa tayo nag-breakfast. Doon na lang siguro tayo sa airport. It's currently 7 in the morning. Ang flight ko kasi is alas 10. Dapat nga 7 nasa airport na ako, no? So, dadating tayo sa airport mga 7:30. 2.5 hour before my flight. Pero naka-check-in na naman ako. So, carry na yan. Lavarn. Dito kasi yung sakay ng in-drive sa may Novotel. Nasa likod lang kami. Ang hostel ko nasa likod ng Novotel. Pero ito yung napipin lagi ni in-drive. So, dito tayo magantay. Okay guys, nakarating na tayo after 30 minutes. Actually, hindi ko kasi mapin yung Terminal 2. Terminal 1 lang yung nakikita ko sa in-drive. So, dito ako binaba sa T1. Ang T2, baba ba yan? T2 daw is baba. Ito na yung T1. So, saan tayo bababa? Sige, pasok tayo. Ayun guys, itong Terminal 1 is domestic pala siya. Buti na lang may nakasalubong ako na marunong mag-English. Pero niready ko na rin sa Google Translate. Itatanong ko na sana kung nasan yung Terminal 2. Buti marunong siya mag-English. Dito siya, kabila lang. Ayan. Dito daw yung... dyan nga kami nag-arrive. Mas bago daw ang Terminal 2. Ito yung domestic. So yun lang. Katabi lang naman yan na building. Ayan. That's Terminal number 2. Ayan o, may arrow. T2 dito daw sa may right. Ayan yung kanilang Almaty International Airport. Dito kayo bababa. Pag magpa-fly kayo, dito kayo sa T2 bababa sa International Terminal. Nalamig ako sa -2, my gosh. Yan guys, ito na nga yung nare-remember ko, diba? May kainan dyan. Yun yung arrival hall. Tapos ito yung mga bilihan ng SIM card. Doon tayo nag-withdraw. Merong mga ATM dyan. So since ito yung arrival, I think kailangan natin tumaas for the departure. Tama ba? 7:35. Ayun yung flight natin. Ay, 9:45 na pala. Dapat alas 10 yun eh. Yan, na itong 9:45 to Tashkent. Yan, Tashkent. Sabi dito, akyat daw tayo. Kasi sa ground floor arrival to eh. So, akyat tayo sa taas para sa departure. Let's go! Ay, shit. Yan, dyan may mga upuan dyan. Diyan ako nai-stress nung sa pag-setup ng Yandex Go. Yung mag-iisang oras na ako tapos hindi pa rin gumagana yung Yandex ko. Tapos may lumapit na nag-aalok ng taxi. Pero wag kayong sasama sa mga nag-aalok ng taxi ha. Ipapakita pa nila yung Yandex app, sasabihin pa nila na hindi, ito Yandex app, i-book natin through the app, pero hindi
Huwag kayo maniniwala, hindi nila i-book through the app. Kailangan bumili kayo ng local SIM. Baka bibili na ako ng local SIM card sa Uzbekistan. Kasi sabi nung friend ko, si Miss Mai, hi Miss Mai, wala daw in-drive sa Uzbekistan. Yandex Go lang. So kailangan ko nang bumili ng SIM card. Okay, ito na yung departure area. Air Astana pa rin sasakyan natin, guys. Air Astana. First time ko mag-Air Astana. Ito na ba yun? Turkish Airlines, yan. Turkish Airlines, Air Astana, yan. Dito tayo pipila for check-in. Actually, naka-check-in na naman ako. Kailangan ko lang mag-bag drop. Tapos dito sa Air Astana, 23 kilos ang kanilang baggage. Sa economy, sa business, parang 30 plus. Pero naka-economy lang naman tayo, bish. Yes, naka-check-in na tayo. Namali pala ako nung una, pumila ako sa... May domestic din pala dito sa Terminal 1. So, dalawa kasi yung Air Astana dyan. Yung una nakapila ko sa domestic, tapos pinalipat nila ako sa international. Mabilis lang naman yung check-in. Hihingan ka lang ng visa, no? So, since tayo mga Filipinos, kailangan natin ng e-visa para maka-visit sa Uzbekistan. Madali lang, guys. Ilalagay ko na lang yung website sa baba. Medyo, although nagka-problema lang ako kasi nung nag-apply ako ng visa, dun sa payment na page, nag-error yung, hindi ako makaproceed sa payment. Tapos, pag chine-check ko, hindi ako, basta parang 3 times ako na nag-attempt bago makapag-pay. So, magre-register ka lang naman ng details mo, ng travel mo, tapos magbabayad ka ng $20 para sa e-visa, no? Tapos, medyo nagluloko yung website nila, kaya after nag-error ng 1 day, tapos bawal kong galawin yung application ko ng 24 hours. So binalikan ko na naman ng 2nd day, tapos nag-error na naman. So binalikan ko na naman ng 3rd day. So pagka 3rd day, gumana na naman siya. But I have good news for you guys, kasi merong bali-balita na starting next year, January 2026, magiging visa-free na ang Uzbekistan para sa ating mga Pilipino. Diba? Hindi ba? Para na siyang magiging Kazakhstan na siya. So kung pupunta kayo sa Uzbekistan, well, i-confirm nyo na lang, no? Kasi hindi pa naman confirmed. Pero merong bali-balita na starting January 2026, visa-free na tayo mga Filipino. So mas madali na para sa inyo. Ako naabutan pa ako ng e-visa kasi December ngayon. Next month na pala. 1 month na lang magiging visa free na para sa mga Pilipino. So kung nagbabala kayo mag-Kazakhstan, i-post nyo na yung Uzbekistan kasi magiging visa free na daw. Sige guys, pasok lang ako sa immigration. Bawal na kasi mag-video dito. Pakita ko lang sa inyo yung departure area ng Almaty. So ito yung Costa Coffee. Yan, may mga kainan naman dyan. Nagugutom ako pero pasok na siguro ako sa loob. Doon na ako maghahanap ng kainan after immigration para wala na akong iniisip. Ayan, may mga e-gates lang sila dito. I-scan mo lang yung boarding pass, tapos papasok ka na sa immigration. Sa Philippines actually meron ng ganyan. Yun yung sinasabi kong update sa NAIA. Ayan guys, nakapasok na tayo sa gate, no? Nakalagpas na tayo ng immigration. Wala namang tanong sa immigration, pero medyo lang talaga sila, sobrang mabusisi sila sa passport mo. Yung meron silang telescope, chine-check nila lagi yung picture mo, tapos yung mga visa. Basta may lagi nilang chine-check yung mga details ng passport mo. Pero natutuwa ako dito sa sa Kazakhstan kasi 3 pages na lang kasi yung remaining page ng passport ko. So nagtitipid talaga ako sa mga stamps kasi wala pa akong oras na mag-renew. So dito sa Kazakhstan, hindi nila ini-stamp yung last 3 pages. As in, minsan bumabalik sila sa mga previous pages, tas kapag may konting space, doon nila tinatatak. I love you Kazakhstan. Kasi mga ibang country, kahit may mga space pa, tinatatak na agad sa next page. Kaya nauubos na yung page ko. So ayun, tinatatak nila sa previous page para siguro hindi agad maubos kasi 3 page na lang. Thank you Kazakhstan. So yun lang naman, wala namang tanong sa immigration. Tapos sa security lang, yung laptop ko, diba nilabas ko na sa bag ko. Even though nilabas ko na pagkapasok ko, pina-on nila. Siguro for security reason, chine-check nila kung talagang laptop siya, ganun. Pina-on lang. Tapos nung pagka-on ko, okay na, ganun. Tapos, ang gate ko daw is gate 20. Pwede ba kumain muna tayo? Nagugutom ba kayo, guys? Or ako lang? Ito yung kanilang waiting area sa mga gate. Ay, ito na pala! 204 daw ang aking... Ay, may 204A tsaka B pala yan. 204. May arrow dito. Baka yan na. Tashkent ba to? Check ko lang kung anong flight. Cafe doon. Cakes and Bakes. Ito duty free shop. Itong 204A pa Dubai pala yan. Baka 204B tayo. Oo, dito sa kabila. Alam, may KFC. This is our sign. This is our sign na matikman ng KFC sa Kazakhstan kasi hindi natin siya natikman buong trip, no? Kahapon namali tayo ng order sa kabilang ano. Sige, mag-KFC tayo. Sakto, gutom na gutom ako. Tapos ito na ba yung B? Ayan, 204B. Pa-Tashkent na ba yan? Sige, malapit lang naman. Tara, KFC lang muna tayo. Kentucky Fried Chicken. Ayan.
Sa wakas, matitikman na natin. KFC. Ito yata yung language. Russian, Kazakh, tsaka English. Dine-in. May mga wraps sila. Juicy chicken. So yung mga chicken nila, may mga presyo naman. Merong 2,000 tenge, may 3,000 tenge. 3,2. Ano bang kanin dito, B? Gusto ko ng kanin. Or mga ganito na lang. So guys, ito na yung order natin. So bumili ako ng chicken burger. Combo meal to. Meron ding chicken wings ba yan? Chicken strips. Wala, parang sa Australia yung chicken wings nila. Walang pakpak. How can this fly? Tapos meron french fries and then Pepsi. So since nasa airport tayo, medyo pricey siguro. 5,000 tenge. So siguro mga 560. Pili ko kasi nasa airport, pero kapag nandun tayo sa city, mas mura. Alam niyo naman pag nasa airport, di ba, mas mahal yung mga fast food talaga. Ayan, tignan mo yung chicken nila. Sarap. Parang chicken ng Jollibee, tas mas maanghang. Ganun. Try lang natin burger. Dami pala nito. Ay, tignan mo yung palaman, guys. Meron ng chicken, meron pang hash brown ba yan? Wow. Sobrang juicy ng chicken. Love it. Masarap din pala KFC nila dito sa Kazakhstan. Try nyo. Kasi may mga tao na sobrang hindi sanay sa foreign taste, no? Ako, kaya ko naman. May mga ibang countries lang talaga na hindi ko kaya. Pero ito, kaya ko yung food ng Kazakhstan. Gusto ko yung pulov nila. Mga pasta. Sarap. So guys, regarding the visa-free for Filipinos sa January 2026, no? Chismis pa lang kasi yun. So parang hindi pa talaga siya confirm, no? So nagbasa-basa ako. Hindi pa nga pala siya confirm. I'm so sorry. Baka bigla kayo mag-expect na parang confirmed na. May mga travel sites na nagsasabi na visa-free na daw. Pero wala pang parang confirmation from the Uzbekistan, parang DFA nila or ganun. Wala pa siya official website. Ang official pa lang is sa US. Mga taga US, like visa-free na sila for 30 days. Pero yung Philippines, hindi pa sure kung kasama siya. Mag-pray na lang tayo na kasama tayo. Pero hindi pa siya confirmed. Okay? Guys, fly na tayo. Actually, I think mga isang oras lang yung biyahe from Kazakhstan to Uzbek, no? Let's go! Guys, after 1 hour, we have finally arrived here. Sa tinatagurian nilang cheapest country in the world, Uzbekistan! Let's go! Mga 1 hour lang yung biyahe, guys. From Almaty in Kazakhstan. 1 hour flight. Let's go. Immigration na yata. Mamaya ako na kayo sasama, guys. May nakasulat dyan. Uzbekistan. Pero immigration, napipila lang ako. So guys, kakarating lang natin dito sa Tashkent International Airport, no? So siguro ipakita natin ang mapa ng Uzbekistan para ma-visualize nyo kung anong gagawin natin dito. Ito yung mapa ng Uzbekistan, di ba? So nasa baba siya ng Kazakhstan kung saan tayo nanggaling. So dito sa Uzbekistan, guys, we will stay for 7 days, 1 week, or 6 nights. Tapos pupunta tayo sa 3 lugar. Tashkent, kung nasan tayo ngayon. Tashkent, Samarkand, and then Bukhara. So 3 yung pupuntahan natin, no? 2 nights tayo per place. So 2 nights tayo sa Tashkent, 2 nights tayo sa Samarkand, and then 2 nights sa Bukhara. So, pagkadating nyo dito, immigration, hihingan kayo ng visa, di ba? Ngayon kasi may e-visa pa. I'm not sure kung next year baka wala na. Ngayon merong e-visa, so hiningin niya yung e-visa. And then walang tanong, tinignan niya lang e-visa plus passport mo. Kung nagmamatch, go ka. Pero be careful kasi meron akong mga alam na mga Filipinos na namali sila ng kanilang details. Hindi kayo pa makakapasok sa Uzbekistan, guys. Sobrang higpit nila. Kung mamali yung passport number mo, mamali yung birthday mo, mga ganon. Dapat i-make sure ka na yung date tama, no? Yung year, yung month, tsaka day. Kasi minsan magkabaliktad yung month tsaka day. I-check nyo kapag nag-fill out kayo ng e-visa kung tama ba yung month tsaka day, baka magkabaliktad. Sobrang strict nila sa details. So make sure lang na tama yung details mo. So far naman tama yung details ko. So makakapasok tayo dito. Single entry lang tayo dito. So pag lumabas tayo, tas hindi na tayo makakabalik ng Uzbek kung wala tayong nga, no? Iniisip ko kasi mag-day trip to Tajikistan. But then if magdi-day trip ako sa Tajikistan, kasi may mga suggest sa inyo na mag-day trip ako to Tajikistan. Kaso single entry lang kasi ako. Nandito na ako, pumasok ako, tapos lalabas ako, 'di ba? Pupunta ng Tajikistan.
hindi na yata ako makakabalik. Kasi single entry lang ako. Comment down below guys kung pag single entry ka pwede mong gawin yun. But baka hindi ako makabalik, no? Kasi isang beses lang ako pwedeng pumasok dito. And then, ano pa ba? Immigration, wala namang question. Basta kailangan may e-visa ka. Yandex Go. Gumagana na yung Yandex Go ko guys. Sa wakas. So, dun pa lang sa may baggage counter, may mga free SIM dun. Free SIM pero bibili mo yung data. So, free naman yung SIM. May mga nagsiset up na dun. So, bumili ako nun. Tapos, bumili ako ng data. Ang binayaran ko sa data is $11 for 30 days daw yun. So, $11 siguro mga 600 pesos, no? Not bad na rin. Magagamit natin ng 1 week dito. Tapos, itanong nyo kung ano yung phone number. Natuturuan nila kayo kung paano nyo makuha yung phone number. Tapos, nakuha ko yung phone number ko. Tapos, ang ginawa ko, sa Yandex Go, kailangan kasi i-register mo yung phone number mo sa WhatsApp. Yung WhatsApp ko, di ba, naka-Philippine number. So, ang ginawa ko, change ko muna yung number ko. Just for this trip, no? Change ko muna yung number ko to Uzbekistan number sa WhatsApp para ma-receive ko yung code. Tapos after na nun, nung change ko na yung number ko sa WhatsApp, tapos inopen ko yung Yandex ko, nag-send na yung code. So ngayon may Yandex na tayo kasi walang in-drive. Chinek ko yung in-drive, tapos nung na-detect niya na nasa Uzbekistan tayo, sabi niya na city not, or parang service not available. ATM pa pala. Yun yung kulang natin, no? So meron na tayong SIM card, meron na tayong, yun pa lang, SIM card pa lang pala meron tayo. May SIM card, may Yandex Go na tayo, kailangan ko lang mag-withdraw sa ATM. Hala, dapat yata merong ATM dito. Tapos may nakita naman ako Visa and Mastercard. Tingnan natin kung gagana to. Capital Bank. Ayan, may mga nakasulat naman dyan na Visa and Mastercard. So, ito try ko yung GCash ko kung gagana, guys. Ayan, may English siya. English. Itong hello. Please enter your PIN. Okay, magpipin lang ako. Cash withdrawal. Ito yung mga options mo, no? 500 Uzbekistan SOM. Yung currency nila dito is SOM, no? 500,000. Magkano kaya ito? Siguro mga, pwede bang other amount? Ang gusto ko kasing i-withdrawin is, ayaw niya. Transaction refused. Dapat yata yung ano lang, available lang dun. Sige, go. No, sorry. So, go. Sorry, thank you. Hindi gumagana yung hindi ako maka-withdraw dyan sa Capital Lane. Nare-refuse siya. Nagtry ako ng GCash. Try ko rin yung BPI. Ayaw pa rin gumana. So, maghanap ako ng ibang ATM. Shucks, dapat pala sa loob yata ako nag-withdraw. Capital One na ATM. Nagtanong ako dyan sa guard. Sabi ko, saan pa nag-withdraw? Sabi niya, yan daw. Kaso wala daw yatang cash. Walang, parang naubos na daw yata yung cash. Sabi ko, pwede ba akong bumalik sa loob para mag-withdraw? Tapos sabi nung isang, hindi daw ako pwedeng, wala daw ATM doon. Feeling ko meron. Tapos sabi niya kung gusto ko daw, itataxi niya ako papunta sa withdrawhan ng ATM. Tapos ihatid niya ako papuntang hotel. Ayoko ng mga ganun. I don't trust na parang mag-withdraw pa ako. Sige, balik tayo. Feeling ko pwedeng bumalik. Si kuya lang yung nagsasabi na hindi pwedeng bumalik, yung taxi driver. Feeling ko pwedeng bumalik para mag-withdraw. Balik lang ako sa loob, no? And guys, pwede bumalik, di ba? Tinanong ko yung parang security guard. Pwede daw, basta ipakita mo lang yung plane ticket mo, tas yung passport mo. In-explain ko lang na hindi ako maka-withdraw dyan. So, kailangan ko lang bumalik. Kaka-fly ko. Ay, kakarating ko lang from a flight. Pinayagan niya naman ako. Sorry. Gawa na guys. Naka-video tayo. Nag-withdraw ako ng 2 million. Milyonaryo tayo dito. Wait lang, baka may makarinig naman. 2 million. Ang 2 million siguro mga magkano ba? 9,000 pesos. So, ang suggestion ko sa inyo, before kayo lumabas sa baggage counter, mag-withdraw na kayo kasi baka wala nang laman yung ATM kagaya nung nangyari sa akin. Wala na palang cash doon. So, dito pa lang, no, bumalik ako sa baggage counter. Ito yung baggage counter, dito yung immigration yan. Sa likod niyan, di ba? Baggage counter. Tapos, yun yung arrival hall. Nandun na ako kanina. Pero, ayan, dyan yung mga free SIM card. Itong mga orange, yung mga yellow. Yan yung free SIM. Punta lang kayo sa may gilid. Ayan, may makikita kayong vending machine na ganito. Dito ako nag-withdraw. Octobank. Ayan. Octobank, 6-digit na PIN. GCash yung pinanggamit ko. Gumana yung GCash ko, guys. Ayan, 24/7. Ayan. So, ayan na. Okay siya. Gumana yan. Tandaan nyo yung pangalan, Octobank. Ang withdraw ko is 2 million Uzbekistan SOM. Ayan siya, kinonvert ko na sa calculator ko. Same pa rin, yung pag-convert, ayan, naka-SOM na yan. AZS. So, ang 2,009,821. Chinek ko sa aking GCash ang nabawas, 9,995. So, parang mga 80 pesos. Tama ba? 21. Basta less than 100. Less than 100 pesos yung charge. Not bad na rin, no? At least, hindi ganun kalaki yung charge, no? Less than 100. 9,000 kasi 7 days lang naman ako dito. Hala? Kasya ba yun? Feeling ko naman gumagana yung ibang credit card dito. So, 9,800 divide by siguro 6 days lang kasi yung pang 7 day pauwi na naman ako. Or 7, sige. 7 days.
So parang ang budget ko is 1,400 pesos per day. So, dapat kakain. Feeling ko naman kasya yun. Di ba kasi sa Kazakhstan nga, yung food natin mga 200, 300 lang. Tapos dito pa sa Uzbekistan guys, ganda-gandahan lang yung labanan nyo. Walang tour-tour dito. Yun yung nagustuhan ko kasi walang tour. Lahat ng mga tourist spots, kayang walking distance, kaya siyang i-DIY. So, lahat ng pupuntahan natin, DIY lang. Pero yung pag-transfer from one place to another, for example, nasa Tashkent tayo, papuntang Samarkand, magti-train tayo. Papuntang Samarkand to Bukhara, magti-train ulit tayo. So, dito natin may experience yung mga train. Ay, ang cash ko. May pera na tayo. Smaller denominations. Ay, 100,000 each pala. Magkano 100,000? So, ang binigay sa akin na denomination ng ATM, 100,000 ang isa. 490. So, parang madali nating ma-convert. Ang 100,000 mga sabihin mo na lang 500 pesos. Okay, so may 100,000 tayo dito, mga 500 pesos. Feeling ko hindi na tayo masusuklian dito sa taxi. Kasi minsan dito sa Central Asia, pag minsan wala silang sukli. Pero may mga mababait pa rin naman na driver na naka-encounter ako. As in, kahit barya isusukli niya. Pero may mga iba naman sasabihin wala silang barya. Pero ito 500 pesos. Magkano kaya yung Yandex Go? I-check ko muna kung magkano. Okay, so nag-check ako sa Yandex Go kung magkano yung taxi. Ang mura. 19,000 som. Tapos chinek ko yung 19,000 som. 93 pesos. Oh my God. Paano kaya ito? Kasi 500 pesos to eh. So kailangan natin mabarihan. Minsan kasi hindi sila nagsusukli eh. Ang mura naman ng taxi. 93 pesos. 93. Totoo nga no. The cheapest country in the world. Baka nga totoo no. Kasi yun yung yung tawag nila sa Uzbekistan talaga. The cheapest country daw in the world. So ang taxi grabe 100 from the airport. Wait lang. Try ko ba na lang bumili sa vending machine. Masusukli ang kaya ako nito. Para may barya na tayo. Hindi rin tayo makabarya dito guys kasi may translate ko ito. Hindi daw siya nagsusukli. So dapat lang 5,000 lang yata. Basta yung smaller amount lang. So hindi siya magsusukli kung lalagyan nyo ng malaking So wag na lang, bahala na. Magtiwala na lang tayo na isusuklian tayo ng driver. Sana mabait yung driver na makuha natin. Yun na lang ipagdasal natin. Yung guys, marami nag-offer ng taxi dito pero mag-Yandex na lang kaya mag-up na lang. So guys, we're here sa Uzbekistan. What's your name? Oybek. Oybek? Oybek. Oybek. Let's go. Yes, Tashkent. Yung guys, nag-subscribe siya sa YouTube video. Thank you. How do you say thank you? Rahmet? Rahmet. Rahmet. Yeah, Rahmet. Yeah, Rahmet. Tashkent. Tashkent. Beautiful. So good. Autumn pa sa kanila dito guys. So yung mga puno nila may mga kulay pa. Sa Almaty di ba wala ng kulay? Dito may mga titira pang konti. Okay, sabi ng driver ito daw yung Magic City. Ang theme park. Wow. We are not too lucky today. As expected, wala na naman daw panukle. Like, ganun talaga sila dito guys sa Central Asia. Like, walang panukle. So, dapat diba 93 pesos lang. Ang nakuha sa akin, 100,000 som. So, mga 500 pesos. But, it is what it is. I mean, I expected na naman na. Pero, nag-hope pa rin ako na sana may susuklian niya ako. Pero, wala eh. Wala daw siyang panukle. So, siguro, kung mag-withdraw kayo, gawin nyo na lang butal, no? For example, mag-withdraw kayo 2 million. Pwede kayong butal, like 2 million, 0. Basta, gawin yung butal kung magkano lang yung Yandex nyo. Kasi hindi talaga sila nagsusukli. Sobrang rare lang. Sa Kazakhstan naman, meron naman talagang ibang super honest. Pero yung mga iba, mabait naman sila, di ba? Nakikipag-usap nga siya sa biyahe. Pero pagdating sa bayaran, laging walang panukle. Pwede nyo namang i-link yung credit card nyo. But, ayoko kasing i-link eh. Parang gusto ko lang mag-cash dito. But, ayun, yun lang yung isa sa mga disadvantage. So, ang gagawin ko, susuklihan ko muna tong mga pera ko. Like, bibili-bili tayo sa coffee shop. Tapos para bumaba yung kanyang denominations. So, nalagas agad tayo ng 500. It's the cheapest country. Pero, may mga times na hindi siya nagiging cheap. But, sige, lesson learned, charge the experience, magpabarya tayo ulit. Fairness, ang ganda ng location lang. Naka-hostel lang tayo dito sa Tashkent, no? May KFC na, and may parang gym na dito, kebab. So, combination yung gagawin natin. Sa Tashkent, naka-hostel ako. Sa Samarkand, mag-hotel tayo. Sa Bukhara, private room in a hostel. So, iba-iba yung atake natin. But parang ganda ng area. Kebab, look. Korean street food. May Korean street food na dito, oh. Ang ganda ng location. No joke. Oh. Meron na mga alfresco dining. Basta yan na yung hostel namin, no? Tignan nyo.
Duo, D-O-O Hostel. Ang dami ng kainan dito, hindi tayo magugutom. Ganda ng area. Pero dito hindi tayo naka-private room ha. Yung parang bunk bed lang. Mga 1,300 pesos per night yung binayaran ko dito. Yan yung itsura ng hostel. Duo Hostel, let's go! 24/7. Yan guys, ito yung ating room, no? So good for 4 siya. Sana wala tayong kasama. So far parang ako pa lang, no? Ito yung pinili ko para nasa lower lang tayo. May 3 pang available na bunk beds dyan. Pero hopefully, wala. Tapos meron namang lagay ng locker dito sa bag natin, laptop. Pero itong luggage ko dito ko na ito ilalagay sa gilid. Ganyan. Mga damit ko lang naman yan. Okay na yan dyan. Yan, meron namang saksakan. Ganito yung saksakan nila, dalawa. May lagay ng cellphone dito. Ito pala. Kung gusto mong mag-work or kumain. Pwede ba kumain dito? Baka work. Nagagawa siyang table. Yan. Okay naman actually. Malinis naman. I love it. Tapos meron namang ito nga pantakip na ganito. As in hindi ka makikita kasi meron ganito. Ayan. Matatakpan ka ng buo. Yan guys. Kakatapos lang natin mag-check-in, no? Kailangan ko muna magpabariya ha. Kasi pag mag-Yandex tayo, wala na naman silang bariya, no? So kailangan, ano kayong bibili natin? Pero ang ganda ng location ng hostel ko, tignan nyo. May Christmas tree pa sa ano, para ka nasang Europe, no? Europe, para ka nasa ibang lugar, Middle East, hindi ko alam. Yan, no? Feeling ko kapag gabi, baka mas mailaw dito. Wait lang, hanap lang ako ng mabibilhan guys, para lang mabariyahan yung isa kong pera. Sino, may mga upuan sila dito, pwede kang tumambay. Ang weather today, 11. So, mas malamig sa Kazakhstan kaysa sa Uzbek, no? 11 degrees. Pero actually, malamig pa rin kahit 11 eh. 11 ngayon sa Tashkent. Ayan, may ano, may parang convenience store, ayun, no? The Mart. The Mart yung tawag. Sige, bili tayo ng something. Or lakad lang tayo. Total, nandito na rin tayo. Ilakad na natin kung anong meron dito. Ayan, may mga alfresco dining, oh. iMart din to. Convenience store din siya. Si Jim. Ang ganda naman ng location ng hostel. Parang nasa center. Ito, oh. Parang ilaw ka ba mamayang gabi? Tapos train station na to? May train station agad dito. Ay, hindi. Parking pala siya, guys. Parking. Hindi pala siya train station. Okay, may mga wine dito. Okay, may mga bazaar doon. Mga stores lang siguro. Ang cute. Meron sila mga Christmas decorations, oh. Okay. May park dito sa likod. So yun guys, dito sa iMart na parang daming kumakain ng noodles. Korean, ano yata to? Korean store. Magpapabarya lang tayo sa kailangan natin bumili ng something. Ang epic fail ng ginawa ko guys. Di ba magpapabarya ako ng 100,000. So bumili ako ng corn dog. Ayan, ito corn dog. Tsaka ito, parang orange something. Tapos yung sinuklit sa akin, 50,000. So sabi ko, 50,000 na pala lahat. 245 pesos na yung dalawa. Parang mahal, no? So parang hindi rin ako nakabariya. Kasi nag-expect ko na maliliit sana na denominations. Pero wala eh. Malaki pa rin. 250 pesos pa rin yan. 50,000 som. Hindi ko rin malilink yung credit card ko kasi yung phone number ko, diba? Tinanggal kasi yung globe na SIM ko sa phone. So hindi ako makaka-receive ng OTP. Pwede ko bang balik yung credit card ko? No? Mag-OTP kasi yun. Sige, itinerary for today. Dapat ang una talaga kung pupuntahan is yung Besh Kozon Tashkent. Yung parang, di ba sikat ang plov dito sa Tashkent? Tapos niluluto-luto. Meron silang malaking parang lutuan. Basta yung malaking lutuan na doon nila niluluto. Kasi nung nagsisearch ako sa Google, kasi medyo 3 PM na kasi ngayon, sabi sa Google, usually ang luto nila lunchtime, tapos minsan natatapos sila ng 2 PM. Gusto ko ma-video yung pagluluto. So sabi ko, sige bukas na nga lang siya. So i-skip na muna natin yan. So ang ating itinerary for today, first is Chorzu Bazaar. Next is Kokel Madrasa. After that, we will go to Amer Temur Square sa may Hotel Uzbekistan, yung sikat na Hotel Uzbekistan dito. And then last is Broadway Alley or Sailgok Street, no. Actually, yung pinakauna is yung Chorsu Bazaar. Lakarin ko na lang ba? Kasi epic fail kasi hindi ako makapagpasukli ng pera ko. Wala kasi hindi kasi nagsusukli sa
sa mga taxi. So, chinek ko yung yung unang pupuntahan, Chorso Bazaar, 34-minute walk. Lakarin ko na lang kaya. May energy naman ako kasi kumain tayo ng ang tawag doon, yung parang corn dog. May energy naman ako maglakad. So, sige, lakarin ko na lang. I recommend kung meron kayong Yandex, kung willing kayo, i-link nyo na yung credit card nyo in advance, or kailangan nyo talaga magpabariya. Magpabariya kayo kasi minsan hindi talaga silang na-epic fail lang yung pagbabariya ko sa convenience store kasi 100,000 yung binigay ko, 50,000 yung sinukli. So 250 pesos. All check natin yung Yandex. Baka naman mga ganun yung presyo, no. So dito guys, asang mura. 9,500 som 9,500 46 pesos. 46 pesos lang yung pamasahe papuntang Chorso Bazaar, guys. Pero lalakarin ko ng 34 minutes. Sige, okay na lang din para mahabol ko yung steps kasi hindi rin ako masyado nag-steps ngayon. Lalakarin ko na lang yung 34 minutes. But kita nyo guys, 46 pesos lang yung kapag magta-taxi kayo, kapag may mga kasama kayong hindi na kaya maglakad, then it's fine. Ako lalakarin ko na lang guys. Sobrang uso sa kanila yung parang Korean convenience store na nagluluto-luto sila. Ayan, no? Yung mga noodles. Uso sa kanila dito sa Uzbekistan. Pumunta ako, hello. Pumunta ako sa kabilang convenience store. Naghahanap ako ng pwedeng mabili. Pero mga noodles lang din. Sige, okay na. Ilakad ko na lang. Mamaya na lang tayo magpabariya. Pero alam mo, parang feeling ko ang laki ng winidraw ko. Ang winidraw ko is 2 million som, no? 9,000 pesos. Pero looking at it, ang mura lang ng taxi. 50 pesos. Tapos yung ito lang, medyo mahal lang yung corn dog, 250, tsaka yung drinks. Try natin yung mga restaurants kung magkano lang din yung presyo. Pero parang feeling ko, ang laki ng winidraw ko para sa 1 week dito. 9,000. 1,400 pesos ang budget ko per day. Sige, okay lang, at least makakain tayo ng masarap. Kasi ang dami nating budget. Diba, it's the cheapest country in the world. When it comes to taxi, I must say, parang siya talaga yung cheapest. Imagine, yung taxi, yung niya, Yandex Go, 40 pesos, 50 pesos. So, yun lang talaga, wala siyang panukli. So, parang credit card na lang, no? Baka safe naman yung Yandex kung ililink mo yung credit card mo. Ang cute ng restaurant na to, may ribbon, para siyang gift, no? Actually, parang ang lapit lang naman kasi yun na yun, nakikita ko na yung dome. Ayan, yan na yung Chorso Bazaar eh. Parang hindi naman 30 minutes yun, or hindi ko lang naramdaman. Tapos walkable city nilang ang Tajikistan, ang Uzbekistan guys. So, malawak din yung kanilang mga walkways, linis din. May nakita ko dun, international school, ito yan. International school daw yan. Dream City. So itong Uzbekistan guys, parang Kazakhstan din siya, landlocked din. So wala din mga coastal areas dito. Like nasa gitna sa inner. Tapos ang Uzbekistan, isa sa dalawang countries sa buong mundo na double landlocked. So kung sinabi mong double landlocked, di ba ngayon, tas nakalock siya. Kailangan mong tumawid ng dalawang countries para ka makakita ng coast. So nasa inner side talaga siya sa area niya, no. But even though landlocked siya, at least meron pa rin sila mga magagandang architecture dito sa Uzbekistan, no. Ayan. Tawid siguro tayo dun para makapunta dun. Itong blue na to. Yan yung area niya guys. Akala ko guys ayun na yung Chorso Bazaar kasi kahawig niya, di ba? Yung parang blue din. Iba pala siya. Iba pala yung itsura dito. Ito pala siya sa Google. Wala siya yung sa taas. Dito kasi may nakasulat yung taas. Cirque. So lakad pa tayo. Yan yung itsura ng Tashkent guys. Tashkent yung capital, no? Ito yung capital ng Uzbekistan kung saan tayo ngayon. Tapos karamihan sa mga flights, for example, Uzbekistan to Kazakhstan, Uzbekistan to Tajikistan, Uzbekistan to Kyrgyzstan. Dito sa Tashkent yung merong direct flight. Meron naman sa Samarkand, Bukhara, pero nung titingin ako ng flight, wala akong makitang direct na flight. Dito talaga sa Tashkent, yung sa kanilang capital, dito yung mga direct flight. Yung ba yung parang mga tinapay na nakain natin sa Kazakhstan, no? Yung parang lumpiang Shanghai na flake. Tara, lakad tayo. Pero pansin ko lang dito sa Tashkent, medyo foggy, no? But I assume na dahil sa siya, winter, no? Siguro, parang mas foggy siya dito kaysa sa Almaty, sa Kazakhstan, no? Tapos guys, kung sa Kazakhstan, mga 70% Muslim, 15% Christian, dito sa Uzbekistan, so mas malaki yung population ng Muslims, no? About 92-93%. So almost lahat sila, no? Muslims. Meron lang small percentage na mga 92. Magkano pa? 8? Mga 6-7% yung Christian. Tapos mga 1% yung other religion, ganun. So mas malaki yung tawag doon? Portion? Hindi portion. Mas malaki, basta mas malaki yung composition ng
Muslims nila dito, no? And guys, dito sa city marami na namang ATM, oh. Ito pa yung pinag-withdraw natin kanina, Bancomat, no? So ayan, pili na lang kayo ng ATM nya. Otom pa. Wala guys, una natin na daanan itong pangalawa nating itinerary, Kokol Dash Madraska. So mas nauna natin siyang madaanan. Pwede bang pumasok dyan sa loob? Tara, pas. Pwede kaya? Ayan, oh. Guys, ang ganda. Kokol Dash Madraska. Pwede mong pumasok sa loob? Magkatabi lang sila, no? Nagulat lang ako, nadaanan ko na siya. So isa to sa pinakalumang building nila dito sa Tashkent, no? So before, this is like an old Islam school. Yung mga Islam students dito sila nag-aaral ng mga theology, mga ano pa ba? Mathematics, ganyan. Ay, ano naman yun? Meron din, no? So may mga mosques sila dito. Tapos sobrang luma na nito, tapos ang dami na doon na earthquake na dumating dito. Hindi pa rin siya natitibag, so sobrang tibay ng pagkakagawa sa kanya, no? May mga konting repairs lang na ginawa sa kanya, pero this symbolizes the old Tashkent before pa siya na modernize, no? So ito, isa to sa mga institusyon nila na building dito, the Kokol Dash Madras. So guys, pumasok tayo. Alang ganda. Mas maganda siya dito sa loob. Wow. Yan, nagpa-garden pa si Mayor. Nakaya guys, pumasok lang ako. Wala kasing gate, di ba? Pumasok lang ako. Meron palang entrance fee na 15,000 som. So mga 70, 8, mga ganun. 70 plus pesos. Ang mura pa din, no? So tara, I think we can walk. Gusto ko umara dito. Nakalimutan ko dahil yung tripod ko. Kasi di ba kakagaling lang natin. Yung tripod ko nandun sa malaking luggage ko. Nakalimutan ko tanggalin. So guys, may mga nakikita ko mga tsinelas. Meron yatang nagpipray ba sila? Ayan, may mga tsinelas din sa may pinto. Tapos may mga different doors. Siguro nasa loob sila nagdadasal, no? Ayan. Ayan yun, no? May mga lumalabas. Ang daming sapatos dito. Baka nga nagdadasal sila. Ayan guys, may tinitinda silang mga tinapay na malalaki. Ayan na guys. Chorzo Bazaar. Itong dome na yan. So, yung pupuntahan natin Chorzo Bazaar, yan yung market na yan. One of the oldest market na continuously nag-ooperate pa rin dito sa Central Asia. So ang ibig sabihin ng Chorzo is crossroads. Kasi nasa intersection siya, kung makikita nyo. Nasa intersection siya. And this, yung area din na to, so major parang crossroads ng Silk Road. Kasi itong Uzbekistan, nasa Silk Road siya, no? So tinawag siya na Silk Road kasi before, silk yung parang main na product na binibenta nila. Pero hindi lang naman silk, actually yung hindi lang silk yung kanilang tinitrade. Meron din sila mga fruits, mga dried fruits, textiles, at kung ano-ano pa. Kaya siya tinatawag na Silk Road kasi from China daw yun. Sige nga, kung may papakita natin sa mapa dito, from China lulusot siya ng dito sa Uzbekistan, papuntang Turkey, papuntang Europe. So, yung Silk Road na yun, parang yun yung road na kung saan sila nagtitrade ng mga different products. So, nagkaroon ng naging progressive, no, yung different countries kasi nagtitrade sila ng different products via the Silk Road, no. Itong Uzbekistan, yung mga pupuntahan natin yan, Tashkent, Samarkand, Bukhara, nasa Silk Road, yan. May mga nagtitinda ng mga apples dito. Alam mo, Uzbekistan, it's giving medyo makaluma din siya, no? Kasi compared to Kazakhstan kasi medyo modern, no? Especially sa Almaty, Astana. Di pa ako nakapag-Astana, pero nakikita ko sa picture, sobrang modern, no? So si Uzbekistan, hindi pa siya ganun ka-modern. May kakaiba siyang charm, no? Charming siya, pero hindi siya ganun ka-modern. Parang mas ramdam mo yung, ayan, yung mga yung rich culture nila, yung mga pagtitinda-tinda nila ng ganyan. Ano kaya yan? Pini-free taste nila, tapos kung gusto nila kakainin nila. Ano yung white? Di ko gets. Cheese ba yan? Kakaiba yung charm niya, no? Iba, akala ko like parang sobrang kasing ano lang siya ng Kazakhstan. Kazakhstan, medyo modern city plus yung landscapes, nature. Uzbekistan na parang more on kultura. Medyo tinatransport ka back in time ng slight. May ganun siyang aura. Mas pansin ko sa Uzbekistan, mahilig sila sa mga ganitong design, no? Or nagkataon lang. Ay, rice. Ito mga peanuts or mga spices. Okay, different types of spices. Ayan.
Sa kabilang area naman yung fruit and vegetable sections, I think. Ito yung mismong dome, no? So dito tayo dumaan. Ito parang may mga fruits. Pwede ba kayong pumasok? Tara, pasok tayo sa may dome area. Dito guys, so may mga nakatambak sila na. Sibuyas ba yan? Ayun, no? Ang dami nilang nakatambak dito. Ito parang mga patatas. Ah, meat section yata sa loob. Ito yung mga spices. Ang dami nilang spices din, no? Parang feeling ko lahat sila. Meat section nga dito guys sa loob ng dome. Yan, marami silang mga meat. Parang palengke nila. Yan, may mga pasta din sila dito. Prutas. Zucchini ba yan? Ano yan? Purple yam? Kimchi? Parang meron silang kimchi na ganyan. Guys, for next stop, pupunta tayo sa Amir Timur Square. So nag-Yandex Go na lang ako. Ang bayad is 24,500 or mga 120 pesos siguro. May mga buses naman dito pero mahirap kasi mag-bus. Hindi ko rin alam yung kung saan bababa. Mag-Yandex Go na lang tayo kasi sobrang mura lang naman. Diba? 120 pesos lang. So laban na. Arriving in 4 minutes. Let's go! And guys, nakarating tayo sa Amir Timur Square. Ayan siya, oh. Amir Timur. Ito siya, oh. May statue dito. Tapos, nandito lang yung Hotel Uzbekistan. Yan, pwede kayo magstay dyan. Hotel Uzbekistan. Malawak siya na park. Tapos, may nakita ko dun may mga binibenta sa area na yun, no? Para may night market dun. Mamaya tatawid tayo. So, ito si Amir Timur. Isa siya sa mga powerful na ruler before dito sa Uzbekistan, no? Actually, siya rin yung nagpaganda sa Samarkand. Kasi may pangarap siya na ang Samarkand, yung susunod na city na pupuntahan natin, meron siyang pangarap na maging most parang majestic city in the world. Ayan. Si Hi Amir, kamusta? Nakaganon yung posing niya. Kamusta bro? Dito sa Hotel Uzbekistan. Nakita ko rin to actually nung nagre-research ako kung saan ako mag-i-stay. Dito sa Tashkent. So very iconic yung hotel na yan. Pero medyo on the older side na yata tong hotel, no? Medyo matagal na tong hotel na to. Ayan, no? Guys, ito ang Hotel Uzbekistan up close. Ang laki niya pala, no? So ang daming rooms niyan. Oh, parang daming mga square eh. Sa katabi niya na building, meron ding parang magandang structure dito. Actually, nakikita-kita ko ito nung naghahanap ako kung saan ako mag-stay sa Tashkent. Pero medyo on the older side na kasi siya eh. Pero kung gusto niyo ma-experience, tapos ayun, malapit lang kayo dito sa Amir Timur Square, then you can try to book Hotel Uzbekistan, guys. Pero parang medyo luma na nga siya. Pero malaki pa rin, no? Baka matibay pa rin naman. Autumn pa rin dito. Autumn pa rin ang Uzbekistan. Di ba? May mga colors pa. And guys, katapat lang ng Amir Timur Square. Ayun, meron ditong street. Ito na yung ating last stop. So may mga pa-Christmas lights si Mayor. 7 degrees lang, pero yung feeling ko parang negative 1. Lamig na lamig ako sa 7 degrees na to. Ay, ayan, may mga tindahan para makabili tayo ng kakainin siguro. Ayan, I-recommend talaga pag nagpupunta kayo ng winter, dala kayo ng vitamin C or Berocca. Parang feeling ko ganito na lamig ako. Parang kailangan ko mag-Berocca mamayang gabi. Pangontra na baka biglang magkalagnat, ganun. May mga tinitinda sila mga bread dito. Yun, pili kaya tayo ng ganyan. Magkano kaya yun? Kaso wala akong bariya. Nabariyan na yung 50,000 som natin kanina kasi nga pumasok tayo doon sa mosque, di ba may bayad na 15k. Nabariyan na ako. Kasi yung bariya, pinabayad ko na naman ng taxi. So wala naman akong bariya. Pati dito sa mga mga ganitong mga street food, minsan pag malaki yung binabayad mo, sinasabi nila wala silang panukli, no? So mahirap, dapat lagi kang may barya. So dapat pag bibili kayo sa mga convenience store, laging malaki yung ibayad nyo para nababaryahan kayo lagi. Or mag-restaurant na lang kaya tayo. Sige na, mag-restaurant na ako para mabaryahan ako. Ito, may restaurant dito. Fancy, mukha bang fancy? Kala ko 7-Eleven. Yung kulay niya mukhang 7-Eleven, no? Dolcita pala. May KFC din doon, no? KFC.
Ang cute, may mga kainan sila dito, tapos yung upuan nila parang ganito. Mga alfresco. Mahilig din sila sa alfresco, no? Parang sa ano din, sa Almaty, no? Sa Kazakhstan, yung mga cafe nila, laging mayroong upuan sa labas, no? Para may option ka na uminom sa labas or sa loob. Lamig talaga. 7 degrees pa dito. Mas malamig pa sa Almaty, pero parang mas nilalamig ako dito. Sobrang mura ngayong lemon tea, 10,000 som. So 50 pesos lang. Meron kang 37,000? 7,000 som. 34? Ang mura. Ang mura dito sa Uzbekistan, guys. Parang joke. Mas mura siya kesa sa Philippines. Doon yung sure ako. Yung mga tinda nila dito, 50, 30 pesos yung mga kape. Na alam mo yung mga stall na nasa ganitong area. Yung taxi, di ba magkano lang yung taxi? 50 pesos, 100 pesos. Sige, dyan na nga ako. Mag-proper restaurant na tayo ngayon para mabariyahan talaga. Social na restaurant, guys, hindi pa pala siya nagsisimula. Inaayos pa palang pala nila. Tsaka ito, inaayos pa lang nila. Parang KFC lang yung operational. Guys, I'm sorry, nagano na naman tayo fast food kasi wala talagang yung option available. Kailangan kong mabariyahan yung pera ko. So, ito yung merong option. So, bumili ako teriyaki chicken, fries, and drinks. Magkano nga ba ito? Parang 63. Oh, ito pala. 63,000 som. So, mga 300 pesos siguro na yan. Ito. 300 pesos yung lahat na yan. Drinks. Sorry na guys, day 1 pa lang natin. May mga magagalit na naman na dapat daw nagtatry ng mga local food. Ate, day 1 pa lang natin. Puro ako local food sa Kazakhstan. Nangigigil ako sa inyo. Wala lang talagang option available. Pero nagkikrave ako ng plov. Plov talagang kinikrave ko. Kaso wala, hindi, sarado yung restaurant eh. Sarap ng chicken nila. Yung wings din nila parang sa Kazakhstan, yung walang, parang sa Australia. Yung wings nila sa Australia, yung walang ano, pakpak. Di ba dapat dalawang part yung pag ano, tsaka ito ganyan lang siya. Sarap. Love it. So yun guys, nakabalik na tayo dito sa area ng ating hostel, no? Yan lang yung hostel ko dyan, no? Ang modern ng area, oh. May mga ilaw-ilaw na mga katabing buildings. Nasa parang pang social na area yung hostel, no? So nabook ko lang siya ng mga 1,300 pesos per night. Tapos may free daw na breakfast. Nalimutan ko nga, di ko maalala na may free na breakfast eh. Sabi lang nung front desk, bukas daw may free na breakfast. Ang kainan daw sa harap. Kasi medyo maliit lang naman yung hostel namin. Sa harap daw na restaurant. Doon daw magbe-breakfast. Ang problem lang sa, hindi naman problem, pero ang siguro isa sa mga disadvantage ng hostel namin, parang wala kaming common area. May common CR, malinis yung CR in fairness. Hiwalay yung toilet, hiwalay yung bathroom. Malinis parehas, in fairness, nakita ko kanina. Pero walang mga common area pag, for example, magtatrabaho ka, ganun. Parang wala ko nakita. Tapos pwedeng dito na nga lang ako tumambay, oh. May mga cafe na sa, baka tumambay muna ako sa mga cafe. Pero aminin nyo naman, ang ganda ng area ng hostel ko, no? Ayan o. Ayan yung hostel ko. Duo Hostel. Tapos sa gabi, dito lang ako. Diba? Paris. Lakad-lakad. Ay, meron palang common area sa second floor. Meron ba? Ayun yung may-ari ng hostel. Hindi kasi ako na-tour nung may-ari. Meron palang common area. Sorry guys. I stand corrected. Nakita ko sila. Kasi transparent yung salamin. Meron palang common area pero medyo masikip lang siguro. Ang saya naman ng area ko. Hindi ko in-expect na ganito ka sobrang city nung area ko. Yung kanina mga buildings wala pang ilaw, diba? O ngayon yung mga pag green lights na sila. It's in a modern area here in Tashkent. Yan. Ganda. Kung ikaw yung mahilig sa mga cafe hopping, no? Daming coffee shop lang dito sa yung iMart. Bili ka lang ng kape sa convenience store nila, tapos kape-kape ka sa labas. Ito na yung Christmas tree. May ilaw na siya sa gabi. Merry Christmas! Sakto di December 1 ngayon, no? Yay! Mag-selfie lang ako sa Christmas tree. Ay! In fairness, masaya yung area namin. For example, kapag hindi pa ako inaantok, lakad-lakad ka lang dito kasi safe yung area, o modern, daming kapihan, may mga 24 hours na stores. Sana wala akong kasama sa room kasi good for 4 yung room namin, di ba? Kanina ako pa lang, di ko lang sure kung merong, para kung wala akong kasama, para naka-private room na rin ako. Pero kung meron naman, okay lang naman. Sana cute na lang. Sana cute. Charot. Alam mo, from this area, tanaw ko yung ang daming mga maiilaw na building, mga modern. Ano to mga modern na buildings na to? So ito yung Alo Bank, no? Tapos meron ding parang hotel ba yun ito, oh? Merong mailaw dyan eh.
May nabasa ako kanina nung nasa taxi ako na mga ilaw. Hilton. Ito yata? Maka itong Hilton Hotel. Not sure. Or ito. Yan no, may ilaw-ilaw siya. Or itong isa. May pa-ilaw din si Mayor. So yung building na yun, may ilaw din sa kabila. Yan o. Ay! May mga Christmas lights pala dito. Ang ganda. Ang ganda lang maglakad-lakad. Tsaka may park na katabi. Ito yung park. Ay, worth it. Worth it yung area, guys. Hi, cheers. What's your name? My name is Sean. Sean? Nice to meet you, bro. Marvin. Marvin. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. Me too. Ayun, mga random stranger lang. Chineers niya ako nung nakaharap pala. May kape siya, chineers niya ako. Sabi ko, ay, ang cute ng area. I love it. Ang chill lang din ng Tashkent. Ganda-gandahan lang din yung mo dito. Gusto ko yung mga ganitong lugar. Yung lakad-lakad ka lang. Ang ganda ng mga nakikita mo. Ang ganda ng area namin sa totoo lang. Yung location 10 out of 10. Parang pang mayaman na area. Ayan o, may park pa dyan o. Sino ka dyan? Ayan guys, confirmed. Hilton nga ito. Itong bida-bida na mag-ilaw. Ayan. If you have the budget, manifesting. Manifesting pagbalik natin dito, Hilton. Ang ganda ng building nila, no? Tsaka pabida siya. Nag-iiba-iba yung kulay. Ayan, alam nyo guys, naglakad ako sa area nito kasi nako-curious talaga ako sa area. Ang modern pala. Ayan, tapos may mga ganyan pa sila. May Holiday Inn din dito. Itong sa likod ko yan si Hilton, yung pabida, no? Kakasabi ko lang kanina na, alam mo yung Tashkent, parang I was transported back in time. Meron pala silang modern area. Coca-Cola. I stand corrected, no? Meron din silang area na super modern. Actually, hindi ko in-expect na ang Uzbekistan may makikita akong ganito kakulay. Kasi when I was like watching TikTok videos, usually mga mosque, di ba? Pag Uzbekistan, mga mosque, ganyan. Hindi ko masyadong nakikita yung city itself. More on na mga touristy talaga na attractions. That's why masaya talaga kapag naglalakad ka, no? Kasi mas nakikita mo na, ay, may ganito pala sila. Kasi pag, hindi naman sa judgmental ako, pero pag pinakinggan mo kasing word na Uzbekistan, parang hindi mo maiisip na Uzbekistan, may mga ganyan, no? Ang modern. Ang modern. Kung gusto niyo mag-check-in dyan sa Holiday Inn, Hilton, sama niyo ako. Pero ang ganda ng area nito. Tsaka ang sarap maglakad sa gabi. Ang lalawak ng kanilang mga ang tawag dito? Mga walkways. Ayan, no? Ang lawak. Sarap maglakad-lakad. Grabe. Nakakatuwa naman yung mga parks nila. May mga reindeer, no? Nakikiano sila. Alam mo, given the fact na 93% ng population nila Muslims, nakakatuwa malaman na nakikicelebrate din sila, no? Nakikijoin sila sa mga decorations, yung mga festivities, enlightenment of Christmas lights. Nakikijoin sila, no? Nakakatuwa naman, no? Tsaka ang babait ng mga tao dito sa Uzbekistan, no? Kanina sa KFC may mga na-meet akong family, di ko lang na video. Tapos sabi nila, where are you from? Sabi ko, from the Philippines. Tapos ang positive ng nila, ang positive ng reaction nila pag sinabi kong Philippines, no? Sabi, wow, beautiful country. Diba? Di kong alam na, akala ko nga parang hindi nila alam yung, di ba kasi tayo, alam nyo ba yung Uzbekistan, di ba? Pag sinabi natin, pag may nakilala tayo sa Pilipinas, where are you from? Sabi nila, Uzbekistan. Wala tayong idea, di ba? Wala tayong idea. Pero tayo pag sinasabi ko dito, Philippines, oh, wow, Philippines, beautiful country, di ba? May idea sila sa atin. Tsaka positive yung nila. Ang babait ng mga tao, in fairness naman to them. But ayun lang, ang haba na ng video siguro. Maglalakad-lakad pa ako dito guys kasi hindi pa ako naka 20k steps ha. But ayan, first day pa lang naman natin dito sa Uzbekistan. May mga upuan pa sila, oh. Upo tayo. Wow, hindi ko na-expect na ganito din pala siya ka-modern. So maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Tashkent. This is our first city pa lang sa Uzbekistan na tour natin, no? Tomorrow, we're still here in Uzbekistan, in Tashkent. Pupunta pa tayo sa iba pang mga tourist destinations and mga pwede pa makita dito. Ayun lamang guys, ang lamig. Maraming salamat sa laging pagsama sa akin dito sa aking biyahe. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Uzbekistan. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!